Ayan, magandang buhay po muli sa bawat isa. Ngayon, dito naman tayo. I-update ko lang kayo sa kaganapan dito sa ating dragon fruit. Mula nang i-prune natin ito, pruning natin ito, nakita natin ang kaganapan, ang pagbabago kung paano yung kanyang bunga ay dumami. May mga part na hindi pa rin ako napupruning, hindi pa naalisan, pero nakita ko sa lahat ng mga na-pruning na, natapos na, at nabawasan ng mga sanga ay talagang lahat ng dulo ay nagkaroon ng bunga. At yung bunga niya ay mas malalaki kaysa dati. Kasi naglagay ako ng mga dahon sa kanyang ilalim, nagdadagdag ako ng kung ano yung ipapakain ko sa kanya, at naglagay din ako ng fermented fruit juice, nag-i-spray ako, at saka nagdidilig sa kanya every 7 days. Yan nakita ko ang progresibo ng dragon fruit na inalagaan ko. At napakatamis na nagiging bunga niya. Pag naalagaan talaga natin, ayan may bago na naman siyang hinog. Pag naalagaan natin talaga ang ating mga dragon fruits ay talagang magkakaroon tayo ng maraming harvest. Alam niyo ba na ang dragon fruit ay napakaganda nito. Pwede sa atin sa beauty care, pwede natin sa skin care, sa hair care, ay magagawa natin lahat dito sa ating dragon fruit. Mapapakinabangan natin ang stem, mapapakinabangan natin ang bunga, maging hilaw man yan o hinog. Kung gusto mo ng hinog, pwede natin igulay kung ayaw mo pa ng hinog. Alam niyo ba yung dragon fruit, sa English yan ay pitaya, is one of the most nutritious and profitable tropical fruits. It is rich in vitamins, sabi nga. Hindi lang basta vitamins, minerals, rich in antioxidant and dietary fiber. Kaya kailangan natin ito pag nagkakaroon tayo ng medyo problema. Alam niyo na, every morning, making it valuable for food, pwede siya sa cosmetic and natural wellness product. Kaya mapakaraming pwede natin gawin sa ating dragon fruits. Alam niyo ba ang mga health benefits nito, rich in vitamin C to strengthen the immune system. Kaya tayo lagi uminom ng vitamin C, pero kung kakain tayo lagi ng dragon fruit, ay mas maganda. Kasi rich in antioxidant that helps protect cells from oxidative stress. At excellent source of dietary fiber din ang ating dragon fruit for healthy digestion at contain prebiotic that support beneficial gut bacteria. At rich in magnesium din siya, which support healthy muscle and nerves. Provides iron. Diba? Kailangan natin, lalo pag mga babae, helping in normal red blood cell production. Support heart health. Kasi kailangan ng puso natin ang suporta as part of the balanced diet. May help maintain healthy blood sugar, when eaten in moderation. Huwag naman masyadong madami. O, one is enough, two is too much. Umaga, tanghali, hapon is part of healthy diet. Alam niyo naman, matamis din yan, kaya medyo moderate lang. At ang kagandahan ng ating dragon fruit ay high water content siya. Help keep the body hydrated and low in calories, making it a healthy snack. Kaya pwede sa umaga, tanghali, hapon, ah, para noon ay, tsaka ano yan, rich nga in fibers eh. Alam niyo sa skincare, maganda rin siya. Help hydrate and moisture the skin. Kasi nga, rich in antioxidant that helps protect the skin from environmental damage. Kasi dahil sa sun. Ang vitamin C support natural collagen production for firmer looking skin. Kaya nakakaputi siya. Help improve skin softness and brightness. Kaya nilalagay ko siya sa aking soap making. At ang pinakamaganda, pwede rin nating i-ferment ang ating dragon fruit. Gawin natin siyang wine o gawin natin siyang vinegar. O fruit extract can be used in facial, sa toner, serum, creams, lotion, soap, and making face mask. At maganda rin yan sa lipstick, lalo na kung red lipstick ang yung gagawin. Hindi lang ito maganda sa skincare, pati sa hair care ay maganda rin ang dragon fruit. Helps nourish the scalp, support healthy and shiny hair. O, di ba? Maganda, hindi ka lang gumaganda, hindi ka lang pumuputi, hindi ka lang lumalakas. Buong katawan mo ay mapapakinabangan natin ang ating mga pananim. Help reduce dryness and improve hair softness. Kaya lalambot pa yan. Kaya ang buhok ko napakahaba. Sabi ng mga anak ko, putulin ko na. Nag enjoy ako sa mahabang hair. Can be used in shampoo, conditioner, hair tonic, and hair mask.
Kasi rich in antioxidant help protect the hair from environmental stress. Lagi natin yung sinasabi. At pwede rin ito sa body care benefits, suitable for body lotion. Dagdag natin sa lotion, sa body butter. Pwede natin ilagdag ito sa body wash, scrubs, and massage product. Kasi help moisture dry skin. Kaya mga dry skin, kaya nagkakaroon ng mga umiitim tayo. Kaya kailangan natin i-mask at kailangan natin ng total care sa ating mga body. Leaves the skin feeling soft and refreshed. At natural fruit antioxidant help maintain healthy looking skin. Kaya napakaganda. Pwede na sa body, pwede natin inumin, pwede natin ilagay sa hair care, pwede natin gawin lotion, at pwede rin sa lip care benefits. Help moisture dry and cracked lips. At rich in natural antioxidant can be incorporated into lip balm, lip butter, lip scrub, and lip oil formulation. Help keep lips soft, smooth, and healthy looking. O, di ba napakaganda ng ating dragon fruit? At simple-simple, ayun, dami na namang hinog ng dragon fruit ko. Miss na miss ko na talaga ang aking mga dragon fruit. Mula nung iayos ko siya at lagi kong talagang pinoproning siya, nakakatuwa dahil napakarami niya talagang bunga. At ang aking ini-spray dyan ay fermented, ang aking protein hormones. Meron po tayong protein hormones, lalagay ko din dyan ang link para makabili kayo ng protein hormones na talagang effective siya. Best guide to produce more dragon fruits, kailangan natin plant in pulsan. Ayan, kita nyo pulsan siya, pero yung nando sa dulo na nakokobera ng kasoy, medyo hindi maganda ang bunga kasi nga ay hindi nakapulsan. Dragon fruits requires 6 to 8 hours of direct sunlight daily for maximum flowering and fruit production. Kaya yung mga nainitan ay maganda ang kanyang production. Use strong trellis. Kaya kita nyo naman yung trellis ko, bakal at saka bato. Gumamit ako dito ng kahoy na sira agad, na bali lang, kaya sayang din yung mga dragon fruit, hindi rin nagtagumpay. Kaya kung maganda, gawin ninyo ay yung talagang matibay ang trellis. Okay, maganda yung concrete. Kung yung wooden post na gagamitin naman ninyo ay yung matibay, ay pwede rin naman. Pero pinakamaganda talaga, yan, yung bakal na yan, na talaga hindi naman masyadong kamahalan, yan ang ginawa ng sweetheart ko na kapitan. At maganda talaga siya. Kailangan din na ng dragon fruit ang regular pruning. Remove wick, yung mga naninilaw, yung mga may sakit, tsaka overcrowded branches. Keep only healthy, productive stem. Kaya inalis ko lahat yung naninilaw at yung dulo niya ay talagang tatabasan natin kasi doon lalabas yung panibago niyang fruit. Kailangan din ng dragon fruit ay yung airflow niya ay maganda at yung sunlight ay maganda din, nakukuhanan siya lahat. Kaya magkakaroon nito ng maraming flowers. Kailangan din niya ang balanced fertilization. Mag-apply tayo ng organic compost, kaya meron niyang tae ng manok, meron niyang tae ng bulate, at saka meron siya na mga yung kalabaw, baka, tsaka yung mga dahon ng mga mangga na hindi na namin pinasusunog at ininalagay na lang namin sa dragon fruit. Kasi doon mag-i-increase ang phosphorus niya, ang potassium, yung mga dahon ng saging, vitamin K, before flowering and fruiting to support flower and fruit development. Yun ang importante talaga, yung balanced fertilization. At saka yung proper watering din niya. Keep the soil evenly moist, pero hindi masyado namang madaming water. Avoid watering lagi, yung mag-iisa yung tubig. Kasi ano yan, cactus, parang sa aloe vera din, ayaw naman ng maraming water, ayaw naman ng kulang ng water. Kaya kailangan niya ay ayos lang. Reduce watering slightly during cool or rainy period. Kaya medyo mataas siya. Encourage pollinization. Minsan hindi ko na napo-pollinization. Pero yung mga na-pollinization ko, na naalis ko yan, kasi hindi naman ako araw-araw nasa farm, ay malaki talaga yung naging bunga niya. Kaya pwede rin natin tulungan. Some varieties benefit from hand pollination, especially at night.
or early morning. Kailangan mga 6 a.m. o 5 a.m. nandiyan na tayo. Healthy pollination result in larger and better shaped fruits. Malaki talaga yung na-pollination ko. At saka pag inaalis natin yung flowers na yan, mas malaki kasi hindi na mag-aagaw ng nutrients sa bunga yung mga flowers na yun. Ang ginagawa ko naman sa flowers na yun ay pinuputol-putol ko at dinadry sun or ginagamitan ko ng dehydrator dahil masarap din siya ayan at pwede din natin gamitin sa ating skincare sa ating soft care. Kaya may encourage natin na magkakaroon tayo ng harvest regularly. Haharvestin lang din natin yung ripe fruits. Pag pula na, saka ko lang hinaharvest. At, at patuloy na hinahayaan ko na magkaroon siya ng ah, magandang airflow. Sa fruiting time naman niya, ay kailangan natin 2 to 4 weeks, kinakating natin yan at inaayos. Kasi mabilis tumubo yung mga panibagong sanga. Yung first flowering usually 6 to 12 months. Ako naka-harvest dito 8 months pa lang dahil nga alaga na. Kaya sa cutting, importante na lagi nating kinakat ang ating mga dragon fruit. Ang maturity niya ay 30 to 50 days ay magpa-flowering ulit yan. Ang productive lifespan naman niya, a well-maintained dragon fruit can be remain productive 20 years or more. Biruin nyo naman, minsan lang kayo nagtanim, aalagaan nyo lang siya at patuloy na magkakaroon kayo ng maganda, matamis na dragon fruit. Yung mga yellow variety ko ay hindi pa lumalaki, pero itong red variety na to, na kahit na hindi ako gumastos dito, matyaga lang kami mag-asawa na humingi ng mga tinatapon na ng mga tao na hindi nila napapamunga kasi hindi nila alam na ang dragon fruit kailangan ang laging alaga, pinoproning siya, inaalis yung sobra-sobrang sanga at pag namunga na yan, dire-diretso na yan. Kaya ganun lang, napakabuti ng Diyos. Kaya healthy plant produce abundant harvest. Tandaan natin yan. So, to proper pruning, balanced nutrition, regular care, hindi minsan lang. And God's blessing dragon fruit can reward farmers like me at many years na magkakaroon ako ng maraming dragon fruit at patuloy na dadagdagan ko pa yan. Kaya thank you Lord for all the blessing, favor, wisdom na patuloy na binibigay mo sa aming mga farmers. Kahit first time ko lang nag-alaga ng dragon fruit, nakita ko 'di ba, first time lang tayo nag-alaga ng dragon fruit pero kita natin na talagang naging successful. At maraming salamat din talaga sa mga nag-aalaga nito kahit wala kami diyan, naaalagaan nila at natututunan din nila ang mga dapat gawin para lumago ang mga halaman. Kasi pag nakita mo na lumalaki at natikman mo na ang tamis ng iyong mga pananim, nai-enjoy ka talaga. Kaya mega love shout tayo sa mga nag-aalaga, kay Ephraim, kay Clarice, ay patuloy na ang pagpapala ay sumainyo at ma-enjoy natin ang pag-aalaga ng dragon fruit. Ang dragon fruit ay kailangan every 7 days ay dinidiligan natin ito, ini-sprayan natin ng fermented fruit juice para nun habang flowering stage siya ay manatili ang kanyang pagbubunga. At didiligan din natin ito ng baga sa protein, hormones, at saka yung pampatibay ng kanyang mga ugat, plant hormones. Meron din ako nun. Kaya importante talaga, ma-maintain natin ang pag-aalaga ng ating dragon fruit, mag-enjoy tayo sa ating ginagawa, at panatilihin natin yung galak sa pagtatanim ng iba't ibang klase ng variety ng dragon fruit. Meron ako yung cactus na maliliit yung bunga, meron naman yung mataas na bunga, pero hindi ko pa sila nagagawa ng ganito. Yung dragon fruit kasi sobrang nito, kailangan din pagka aalaga kayo ng dragon fruit, meron kayong gloves na makapal, nakapantalong kayo ng makapal, at talagang merong cutter kayo na matalim, at safety sa buong katawan dahil masakit pong makasugat yan. Madami na ako naging sugat sa dragon fruit. Pero habang nagkakaganon, nakita ko na kailangan kumpleto tayo ng gadget
habang tayo ay nag-gardening. Kaya ganun ang pag-harvest ng dragon fruit, aalaga niya, kahit mahirap minsan na mag-cutting dahil mataas na masyado yung puno niya, ay talagang hanggang hindi ko natatapos ay hindi talaga ako tumitigil. Dahil nag-enjoy ako, tunto ako pag nakikita ko yung bunga niya, pag napanood ko yung video na ginagawa ko dahil sa dragon fruit, naaaliw ako pag nakikita ko talaga siya. Dati nakikipanood lang ako sa mga dragon fruit ng iba, nakikigalak ako sa mga bunga ng may iba, pero pag isa yun na pala talaga at ikaw ang nakapagpatubo, ikaw ang nakapagpabunga, ay mag-i-enjoy ka pala talaga. Kaya happy farming sa ating mga buhay at patuloy na bigyan pa tayo ng lakas ng Diyos na makapag-alaga ng iba't ibang klase ng prutas na talagang pwede mong paramihin, pwede mong hindi paramihin. Sabi nga, ang tamad ay huwag pakainin. Kaya yung mga tao na nag-i-enjoy sa pag-aalaga, naiintindihan yung mga sinasabi ko, di ba? Kaya happy farming sa bawat isa. Huwag kayong matakot magsimulang magtanim ng dragon fruit. Kung meron na kayong sinimulan, mag-replant pa kayo at patuloy na alagaan nyo lang ang inyong mga dragon fruit at 8 months to 12 months, tuloy-tuloy na yung bunga niya. Once na bunga ang dragon fruit, tuloy-tuloy na po yan. Alaga lang talaga sa pataba at patuloy, makikita ninyo, mag-i-enjoy kayo sa pagtatanim, sa pag-harvest ng dragon fruit. Dragon fruit pitaya. God bless you all and more blessing to all of us. Thank you for watching and please comment and share my dragon fruit vlog. Thank you.